What the fuck? Damn. Ayan na, no! Ay, kawawa. Yo! Sabay-sabay ba tayo? Hey, what's up, Peters Hour, guys? It's your favorite Marvel trio here, OIKST Koblokes, Granny. and we are the Marvelous Lumber Squad! In today's video, we are gonna watch Marvel Entertainment's, or Wait, di alam. their latest project. We are super delayed because I believe na pakita to first week of August. Ooh. First week of August. Sobrang So late super na. late na kami. Very excited here. Been longing na makakita ng more story about this characters, this world. And yeah, it's been a long time since yung last nila. And I don't want to say much kasi baka ma-spoil si Chiwi. Do you have any idea? Ito wala talaga. Akala ko tapos na tayo pagdating ng Fantastic Four. Pahinga na? Hindi. Every month meron pa rin nata tayo di ba? Excited din naman ako makita tong ano. Kasi tsaka feel ko bagong take din eh. Dahil yung style nila iba eh. May originality siya sa compared sa ibang projects na nagawa nila. With that being said, hindi ko alam if connected siya. Canon siya. Honestly, I'm going in here na just really watching some Marvel project. Same, no? Ako, I'm unaware kung canon ba tong show na to. Again, I will set my expectations low kasi yung prior to this na, sabihin ko na, medyo mag-hint na animation. Was super downer siya. Yung What If series, season 3, was super meh for me. It's just bad. Yung Exiles, yung story, like if you were to compare to season 1, I hope ganun pa rin yung naging formula nila. Pero they changed it and everything. So it was a meh. Nag-end up na meh sa akin yung season 3. So, story-wise though. Pero yung anime... yeah, story-wise. Animation, sige. It was good. It was great. So, shoutout pa rin syempre dun sa animators. But yeah, story-wise, it was a meh. Wait, yun ba talaga latest or Spider-Man? Oh, shoot. Oo nga, Spider-Man pala. Yun, maganda yung Spider-Man. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Oo, yeah. Ayun, maganda yun animation-wise, tsaka story-wise. So, I hope they live up to that. Sana, kung paano yung naging experience namin sa Your Friendly Neighborhood Spider-Man, I hope ganun din dito. And not What If. Please, wag naman. I'm just hoping na maging maganda to and ma-inlove ako lalo dun sa world na to. Wala talaga akong alam at all. Like, wala akong maalalang may pinanood tayong trailer. Wala akong maalalang may nabanggit sa akin na may papanoorin. So, yun. Wala. Hula lang talaga. Without further ado, we'll be watching Marvel Entertainment's or Marvel Animation's latest project. Let's dive in 3, 2, 1. Let's dive in. Nice. Oh! Night? Oh, that's a nice one. Ang Disney ng vibes niya. Disney. Different Evolution? eras. Oh, right there! Ryan Coogler, let's go! What's that? Ganda ng style. Let's go! Hindi ko to alam at all. Hindi mo na hulaan. Akala ko ano katulad ng X-Men. Season 2. Beyond the fog. Look! Oh. Yes. What colors do they fly? Oh, I like the Ang ganda ng style. Wakandans? Yeah?
So, history ng Wakanda to. Ganda ng ano, ha? Ang ganda ng Ganda art ng style. animation, art style. Wow. What? It's a bad Wakanda. No one is my master. Oh. And I already have a home. Oy! Dori Milaje. You will address this body with respect. Uy. What? For the pride of the lion. Salita ka pa. For the pride of the lion. Nagpapansin pa kasi. It will be the last choice you will ever be offered. Ay, grabe. What the? Imposter! The only imposter here is you! Ngayon yung build up. Parang awkward nung ano. Angas niya. Actually. Ganda ng costume. Ang ganda ng shapes nila eh. Oo, galing. Right, galing. Pero, dami. Yung hair niya, ang ganda nila. I have never been good at following orders. Oh! Nangyari ba What? siya? What the fuck? Damn! Ang weird yung mga ano nila. Bad Yung na- transition sila, medyo awkward. Ang weird yung naiyak ba siya? Second Ayun. Okay, I mean, she's powerful. No mercy. Pero so far, hindi siya yung pumatay sa mga yun. Accident deaths. We got the boss. Okay. Nowhere left to run. Sinaksak na sarili niya. Oh my, akala ko nilagay niya Ako yung, din eh. akala ko sheath niya yung sheath tawag yun, Akala diba? ko nga din eh. Sa neck. Ba't nga niya tinusok sarili niya? Labo. Nakita mo ba yun? And what did I hear? niya, oh Akala ko my. din nag-sheet Akala ko, sa shoulder pads. na-impress ako kasi, nilalagay niya, ginagawa niyang necklace yung, ano, hindi pala. Natusok pala siya. Hindi ko Wala po. Medyo nalabo na. Anyway, fight scenes are good though. Nangyayari! Bakit? Ang weird. Ha? Nakaharap ka sa kanya tapos di mo nakita na babatuhan ka? That's kind of weird though. Grabe. Call. Ang gusto niya. Ginamit niya yung damit niya pa ngayon. Love story. Yung greatest showman. Ano? Ay. Oh! Ah! Ow! Oh, nice. Ano? Sumabog po yun. Nag-confuse ako sa ano. Bakit? Ayos naman na. Yung flow parang weird yung flow. Get the scythe. No, that's an ancient weapon, bro. Yun pala yung nakuha niya no? Yan, no? Cloak ni Ulysses ko. Ah, Then welcome to the war dogs.
Okay. Bakit? It's good. It's a bit, first episodes ko. ang weird ng pace. Really? Ako hindi. Sakto siya sa akin. Meron lang siya mga, tama, pacing, yun yung hindi ko ma-describe kanina. May mga transitions siya na, ang weird. Wala siya lang build up. Alam mo yun, parang roller coaster akit ka, tas, ayun, parang, hindi siya na-build up, hindi siya naluluto. Biglang may nangyayari, bigla na hindi ko na nasusundan yung flow. Mga ganun siya. Like yung, basta dami sample na nangyari, ang weird. I mean, sa mga naging reactions mo kanina, maayos naman, nandun naman yung flow eh. Hindi ko get sisisabot. Nandun naman yung flow eh, nandun na tayo eh. Parang nabibigla ka lang na parang, hindi ba't kasi, biglang nag-cut dun? Ano yung, ba't niya sinaksak? Puro ganun. Which I gets ko, napapaano din ako parang, okay, ano nangyari dun? Akala ko sinaksak na sila. Pero nandun naman yung build-up eh. Nandun na tayo sa fight scenes. Ano nangyari dun? Actually, hindi ko din alam. Diba? Akala ko din sinit niya sarili. Or, akala ko parang nung nagdudugo na yung neck niya sa tubig, baka may niluluro siyang shark, pero walang nangyari. Oo, akala ko may ganun. May parang technique siya. So, ano ba yun? May nagbato ba ng something? Hindi ko na-catch. Feeling ko, madaming ganun. Yun lang yung naging problem. May mga moments na hindi ko na-catch na parang, ha? Ano nangyari dun? Pati yung medyo marami. Na sumabog yung parang na-realize niya, nagumagana yung ano niya, yung gauntlet niya. Parang ang rush nung nangyari. Okay. Like, Gets. Like parang sobrang predictable niya. Parang ganun. Pero parang hindi nila na-build up na maayos. Tapos yung Arabian ba, sorry, kung ano man yung nun, ethnicity nun, yung huling namatay na... Yung Japanese. Hindi, yung hindi, may Arabian pa. Oo, yung naka-robe. Arabian ba yun? Wait, isa pa bang? Isa pa pala ano yun. Gago tawag. Sorry. Tawang-tawa ako dun kasi ikaw na nga yung nasa likod na matay ka pa. True. As in, nag-sneaky ka na tapos... Actually, isa pa ba yun sa mga henchmen niya? Apat sila eh. Okay. So, napatay na nga lahat. No? Basically, patay na nga sila. Yung build-up nun na parang, hindi ko in-expect na mamamatay na silang apat. Yung pace lang nun. Parang binild up kasi sila na medyo boss sila. Tapos nung pinakita na, ang dali lang nila namatay. So, may bigger threat pa tayo. Yun lang masabi ko. So, I think yun nga. Yung pace niya medyo friendly pace siya, ganyan. Nabilisan din ako, tsaka nalabuan din ako dun sa... Diba natusok niya parang sa kamay, tapos namula yung mata. Ay, oo, yun pa, namula yung mata niya. Actually, hindi ko din nag-gets ba't namula. Sino ba? Siya? Siya ba? Piling ko naiyak na siya. Natusok yung paa niya. Tinusok yung slice, tapos naiyak na siya. Hindi ko rin alam bakit namula yung mata niya. Hindi ko din alam. Kung may, wait, si Viking ba? Oo, si Viking. Nung nasuntok ba niya, hindi ko din napansin. So, super fast-paced lang talaga yung mga nangyari. Pero honestly, napansin ko na siya nung... Yung may unang lumaban na guy, na nawala na. Nasaan na yun? Yung may batak na guy. Anong nangyari sa kanya? Namatay yun! Ano nangyari? Siya yung pinaunang namatay. Na-axe niya ni Viking. Kasi nga react ko ng react, hindi mo na na-catch. Basta napansin ko na doon na ang weird nung... Si Aztec ba sabi mo? Aztec? Hindi! Ay, sino ba? Yung may... Yung sa village? Oo, yung sa village. Patay na yun! Yung village man. Na parang batak-batak siya. Village man? Oh, hindi naman. Patay na yun! Ang kinalaban ano ginawa sa kanya? Tinapon ba siya? Ang kinalaban niya yung si Lion. Context clues na lang yata na natapos. Yun, siguro, yun yung sinasabi ko. Ang weird ng build-up nila kasi parang yung build up sila. Tapos hindi pantay yung... Diba? Hindi pantay yung build-up nila sa pace. For a big build-up or for a small build-up, ang bilis ng pacing nila. Nakakalimutan ko kaagad ano yung nangyayari. Wala nga. Diba nakalimutan mo may malaking guy na gano'n? Well, if you're gonna break it down. Yung choreo nun, yung choreo din ng camera angles medyo na-weirdoan ako eh. Tingnan mo yung nagsiswing sila sa yung wide, you reach for the stars. Highlight siya dapat, pero hindi nila niluto. Marami silang ganun. May na-feel akong ganun. Parang, gets ko yung sinasabi mo na parang puro build-up, pero wala yung... Oo, nakakabitin. Yung roller coaster niya parang medyo blue balls eh. Pag ganun siya. siya. Ganun. Parang ganun lang yung roller coaster. Imbes na ganun. Hindi ganun nga. Hindi, masaya pa yun eh. Ganito yung roller coaster nila. Ganyan. Parang sa mga Caterpillar lang. Para sa mga Jollibee yung
yung character design tsaka yung maganda naman so far. Character Nagagandaan ako sa shape, itsura nila. Color. Maganda naman yung action scenes. Transitions lang at some point. Yung fatality, parang nakakabitin na parang, okay, patay na pala to. Patay na pala to. Yun nga din yung nafe-feel ko. Sorry, parang na-mention mo kanina sound design, parang medyo nabibitin ako sa sound design nila. Really? Parang yun nga yung build-up parang mga high energy scenes. Hindi ako na-immerse enough. Hindi ako na-immerse enough. In terms of yung pagiging fast-paced, I think yung pinaka fast-paced na lang talaga ako, yung bigla na lang humiga sila, yun. Tapos magpapakamatay na pala to. Kasi pre, akala ko tumalsik siya dahil, di ba, yung tinapon niya yung nandun siya sa terrace part yun nga. Tapos biglang nasa likod humiga na siya sa throne. Mas malapit si Noni ba? Noni? Sa throne. Sa throne. Yun nga So, ayan, nandun na siya. Na-weirdoan talaga ako. Parang. Not unless, again, masyadong fast-paced lang yung mga nangyari na hindi ko na nakakatch yung details. Baka hindi ko lang din napansin, naglakad na pala to si Lion papunta sa throne. Hindi. Pero feel ko tama Parang designed siya to be fast-paced. Yeah. Parang pang kids siya, yung pace niya. Kasi for sure kung bata ka, di mo naman hindi mo siya para i-breakdown. Maganda naman siya for me. Pero dahil mabilis siya, nade-delay din yung reaction ko dun sa nangyari. Parang ina-absorb ko pa na, wait, sumabog pala silang lahat. Parang ganon. Pero nasa ibang scene na. So, hindi ako nakakapag-react. Feel ko makikita yun sa video, nakaganyan lang ako. Kasi iniintindi ko yung nangyayari. Pero na-enjoy ko siya. Hindi lang ako makahabol ng react agad. With that being said, episode 1 pa lang noon, dami na naming nasabi, no? Pero at least may expectations na tayo na set na magiging standard siya ng series na to with the upcoming episodes. Yung pacing niya. So, let's dive into episode 2. Yes. Alright, in 3, 2, 1, let's go one more time. Thank you, Calbee Honey Butter, for sponsoring this video. One of our go-to chips. Different era. Deploy archers! Odysseus, your machine has reached the city wall. Excellent. By nightfall, that treacherous King Priam will finally be ours. But we have something they do not. Achilles. And they have no idea he's coming. Honestly, hindi ko na maalala yung history niyan. Hades. You're right, man. There is always a way. Totoo ba yan? Alam mo yung names? Familiar ka? Menmon? Menmon. Mas mamaya ako. Basta alam ko lang yung wooden horse. Nakita mo yung Achilles? Eyes forward. Stay alert. Di ba dyan naman yung wooden horse? Wala. Trojan War. Ay, Wakanda siya. Warg dog. I think yun yung war dogs are the eyes of Wakanda sa outside ng world nila. So Menmon yung isa, yung bagong war dog. Ayan si Menmon. Tsaka si Achilles. Baka sa story lang na yan. Ito yung next. Iba-iba. So episode 3 to. Episode 4. So iba-ibang era. Alam ko nagsimula yung war nila dahil sa babae Kaya ano? Helen. Troy? Ay! Oh my God, papansin pa kasi. No point in being quiet anymore, old man. Well, hindi man ganyan yung nangyari. Nandiyan ako. Alert, King Priam! Memnon! Memnon! Ganda lang name niya, Memnon. Lakas naman. Memnon! Ayan na. Straight talk. Some romanticisms there. Ay, kawawa! Get it over with. Helen! Ayaw nga, tama ka. I do not care about you or Troy or any of it. Ako po, nakakalain ni Achilles na ano. Memnon! Oh no. Go! Home!
Bam! You stole my wounds! Uy! Ay! Yo! Bruh, like... Get him though. I mean, iniwan naman din siya para mamatay siya, di ba? Or yun nga yung weird lang eh. Medyo nag-betray pa rin siya eh. Masyadong selfish yung intention eh. Like, fair naman yung nafe-feel niya. Oo. No! Iano niya yung heels. Yung Achilles. Ayan na. Ayan na! No! Ay, kawawa. Stay down. Kawawa naman siya. Aray ko, ginawa ka niya. It is over. Please. Ah! Menmon, you shit! You're a shitty character. It is over, my friend. Stop calling him your friend, bro. He's not your friend. Why? That's fucking weird, bro. Makai, Bakay. it is good Ay, to si see you Noni. back on your feet. Apologies. Lied for her. I killed. Okay. Buti naman nakaka-feel ka na ganito. Oh my. All this for the chance to be here again, back among my people. I feel more alone here than I did out there. Exactly. Send me back out into the field. Okay. Sana may binibuild up kayo. Alright, so mukhang every episode is a different story based dun sa naging intro for Eyes of Wakanda. So I believe necessary itong after reviews natin per episode. So let's start off with Granny, Honestly, parang medyo kontrabida yung tradition ng Wakanda. I think medyo may redemption naman for Memnon. Kasi kung di nila binigyan siya ng ganong scene na may nasayang siya or what, sobrang disappointed ako sa kanya kasi pwede mo namang gawin yung cause mo nang hindi mo nire-risk yung friend mo eh. Na-selfishan lang talaga ako sa kanya dun. Gets ko naman na may priority ka, pero with a good plan naman, hindi mo naman kailangan patayin si Achilles kung di mo ginawa yun eh, in the first place eh, na iniwan mo siya, nakita mo siya, nagka-eye to eye pa daw kayo. Medyo na hypocrite lang ako na habang naglalaban sila, nagtutalk siya about friendship. Kung friend mo talaga siya, di mo naman siya iiwanan eh. Na-realize ko din during that time na binitray mo talaga siya, may right magalit sa'yo si Achilles. Kasi, pre, wala ka, hindi mo naman makukuha yung necklace na yan kung hindi dahil sa kanila eh. Sila yung nag-isip ng Trojan horse eh. Like, Actually, yung gift, like, technically, wala ka namang inambag. Pero nasisave din naman niya si Achilles prior to that, diba? tsaka May mga scenes of- kapwa, sundalo. pero yun lang specifically in that Nice. mission, nagawa mo yung mission mo dahil sa kanila eh. Odysseus yung idea Oo, ni malaki rin yung contribution nila. It's selfish lang talaga for me. Pero to be fair, mas gusto ko naman yung episode na to kaysa sa first episode. Mas okay sa akin yung pacing. Yun, naawa lang talaga ako kay Achilles. Ako din. Parang, again, hindi ko maalala yung historical context niyan. Pero dito, nakita ko naman na bida naman si Achilles. Like, good guy naman siya eh. Wala naman ako nakitang hindi maganda sa kanya. Ayun, isa hindi In- maganda. Yung inaangkin na niya na this is for Greece, then yung power. Yun nga, hindi naman siya gaganon kung hindi naman siya in that current You state never know. eh. You never know. Pwede naman din angkinin nila yung power ng Wakanda if makita din nila yung artifact niya. To connect dun sa disappointed ka sa kanya. Ako na-disappoint ako sa Wakanda talaga. Like yung secrecy nila. Ngayon ko lang na-feel yung nafe-feel ni Killmonger. Kung bakit siya nag- Dito ko na-feel yun sa episode na to na kaya nagkaroon ng Dalayon siguro. 'Di ba? Si Dalayon, mako-compare mo siya kay Killmonger eh. Kaya nga siya nagsarili. Nagkaroon ng freedom using the artifacts. Inano niya yun. Ni-utilize niya.
and be free. So parang yun lang din na feel ko kay Killmonger. Nagigets ko na yung perspective nila. I mean, nagets ko naman na before nung napanood ko yung Black Panther 1. Pero mas na ano ako, nalagay ko yung shoes ko kay Killmonger. So happy ako sa naging outcome ng Black Panther 1 na inopen na nila yung world na Wakanda sa mundo. Pero again, may pros and cons. So sa Black Panther 2, yun nga, inaabuso na yung Wakandan tech, inaano na ng iba-ibang nations, which is yun yung na-foresee ng Wakandans na pagka nilabas yung tech na to, magkakaroon ng abuse dun sa power na yun. Same din halos yung nafe-feel ko. Mas gusto ko din to kasi sa episode 1. Fast-paced pa din siya, pero dahil historical characters sila, meron na tayong idea agad sa story nila na mas na-attach ako kay Achilles, kunwari, ganun. Or sa story, mas invested ako. Nagigets ko din yung sinasabi mo, kuya, na parang, kasi hindi ko din masyadong gets yung big deal na kung itinatago nila. Ngayon ko lang din siya na nakita na, okay, sobrang gatekeep. May mga spies pa talaga sila, tas may mga napapahamak or whatever silang iba. Like, solid, ano talaga sila, for Wakanda lang. Medyo naiyak na ako kanina eh. Nung nag-aalalaban na sila, kasi parang, no! Ang ganda ng ano nyo, ang cute buhok ng... niya. Ganda ng buhok niya. Cute ng relationship nila. Yeah. Wala eh. Honor pa din. Yung mga ganon. Very, may ganon. Men. Oo, naisip ko din yung dumaan sa utak ko, men. I wanna be a legend. Pero mas maganda to kasi sa first episode for me. Tsaka gusto ko na bumalik pa rin si... Yeah, si Noni. Yung time jump na yun. Gusto ko yung connection nun. Not completely different story to, pero connected pa rin. Again, medyo nag-what if vibes sila dito, no? Agree ako sa sinasabi ni Chiwi na mas nakaka-relate tayo here kasi historically, ano siya, naturo sa atin siya sa school and everything. So, mas invested tayo. Unlike nung doon sa episode 1, ang dami kong questions, TBH. Like, nangyari ba yun? Nagkaroon ng iba-ibang tribe, nagsama-sama sila. Hanggang ngayon nga, hindi ko alam if tatakal pa nila yun eh. Paano na ano ni, The Lion? Paano nila pagsama-sama yung iba-ibang ano? Tapos Viking, may panahon ba ng Viking nung time na yun? Nalito ako eh. Like, how far from the timeline ba yung Vikings? Andun pala sila with this samurai guy, this Aztec guy. So, I'm so confused dun. I thought may parang time traveling nangyayari dun. Kaya mas naano ko to, at least dito may sinet lang na this is the Trojan history. Mas madali nating i-absorb yung episode 2 as compared to episode 1. Again, may na yung History 101 go. Hindi rin ako sure ano yung timelines ng mga first episode. Tsaka historically ba, may nagsama talagang ganun? Yeah, so yun lang. Anong significance ba nun nung pinagsama yun niya? Yun din eh, exactly. Yun din yung ano parang, like bakit nyo kailangan gawin yun? Like si The Lion ba? Like, free ba niya tong mga iba-ibang clans na to? Ganun ba yung nangyari doon? Nagbe-build siya ng bagong community niya. I guess nag-make sense din na nagawa niya yun kasi nasa boat sila eh. Okay. So, Traveling! Oh my God, sinners yun. Traveling! Yes. Traveling! That makes sense yung sige, naka-boat sila. Maybe The Lion wanted to share din yung ano niya, power niya or yung influence niya ba? Pero kasi honestly, so far, di ko alam if may intention yung series na ipakita yan na may flaws yung Wakanda. Kasi kahit naman si The Lion, meron din ako narinig sa kanya na good points eh. Hindi lang naman good yung point na medyo omniscient yung dating niya. Parang godlike, gano'n. Shala ng omniscient. May pagka-godlike yung ano niya kasi tuwataas tingin niya rin sa sarili niya eh. Pero may point naman din siya eh, I guess. In some way. Okay, so let's head straight to episode 3. Let's dive in. Sabay-sabay mo tayo. Oh my God. Wow. Ito mas aware na tayo na okay, every episode may iba-iba silang i-introduce na war dog. It's tough. Yun na, sa grasp na niya. Tapos na yung episode.
So we got a goofy one. Yeah. Ang high-tech nila pero parang mahirap for them kunin yung artifact. Kasi parang may budget sila gumawa ng jet. Wala silang budget gumawa ng invisibility cloak. Let me pitch some ideas. Spoiler! I wonder what this is. Captain America? Thing happened in the mission. Yes. Report. How did you get in here? 我在找巴莎，巴莎。 A woman? Girl. It's the girl. It's a girl. Intruder! Attack! No! Uy! I like that. Cute. Yan. 你是谁？你怎么敢进来的？ Jolani? She wants the... Yo. Cute ng costume niya. Kilala mo ba? Every instinct. To see what you're up to. Amazing. Huh? And to think, all this time, I thought you actually cared about me. Ganda nga ng costume niya eh. Ganda, ganda. Although Yung high honestly, neck. I'm a little offended. You thought I would believe you was some orange. Yes. Thanks. Damn it! Tuwa na kayo. Boy, paglipat. Actually, kanina naka 1 minute na sila The mission naggaganon comes nila. first. Jolani, no! Sa bansa. Ganda, ang ganda ng shape niya. Yung may skirt, ano, long gun. Reveal. Yes, sir. Show us some fist, boy. For the last time, Ay, please! maglaban. Hindi pa sila naglalaban. I've tried really hard not to hurt you. Oh my. Ayan. Antok. Ayun na naman. Lusog na naman sila. Oy! There we go with the iron fist. Oh, is that? Yun yung sila yun. What the? Oy! Oh, Oy! no way, yo. Whoa! Kinky! I defeated the immortal dragon Shola and drew power from his molten heart. What? Show loud. I am the Iron Fist. Okay. We got Iron Fist. Let's go. Ang ganda ng Iron Fist na ganyan. I mean, at this point, I want this to be canon na. Ipo, Oo. Ipo, like it or not, everything I have done today, I have done to keep that Just statue Bakit na animation sa kanya? her hands. Mas bouncy siya person. Oh! Ah! I'm
I'm guessing this is yours. What is this mess? Cute. Why are you like this? Just trust me and follow my lead. What in Boss name happened here? Wasted an artifact security, Evo. We should talk about getting you in the beer. Yes, sir. And Basha. Ito sinapak. Yun yung question. What the hell? I think you've taken enough already. I like You this and feral I cat. will never speak of this again, Basha. See to it that she does not either. Sketchy. Alright, so there we have it. An introduction of the Dragon Warrior of Marvel. So we've got the Iron Fist. Excited ako sa magiging future ni Iron Fist here. I wish Eyes of Wakanda is canon. Kasi so far, in terms of history ng Wakanda, maganda siya eh. I like it eh, na ito pala pinagdaanan ng Wakandas. Ito yung ginagawa nila all these years, just retrieving stolen artifacts from them. So gusto ko yun. I look forward na marinig yung pangalan nila Noni, nila Menmon sa future Wakanda films. I don't know. So gusto ko yun. And yan, apparently may Iron Fist na pala na nag-intrude sa headquarters ng Wakanda. So it makes me wonder lang talaga, do we have to watch, past Iron Fist titles? No? So yun lang. Or is this a fresh new take? Di ba required yun and everything? So Noong una, hindi pa ako sure. Hindi ko siya na-recognize agad. Kasi parang ngayon ko lang siya nakita na yung costume na may mask pala siya. Hindi ko alam na may mask siya. Pero yung colors niya na-recognize ko. Sobrang cute ng design sa kanya. Cute. Ang ganda. Parang ngayon lang ako nakita ng ganong costume. Parang ang bilog niya sa taas. Ang cute nga niya. Parang siyang teardrop shape. Hindi ganun siya eh. Kasi yung pants niya, Babilog. Pwede siyang costume sa mga sayaw. Oo. Ang ganda, no? Ganda. Naiinis pa din ako hindi naman naiinis. Na-frustrate ako sa Wakandans. For some reason. Parang, sana nagigising sila na, yun nga, pwede naman sila humingi ng tulong. Yung ganun, parang nagnanakaw nga sila from other cultures. Ganun nga yung ending. Parang wake up call si Iron Fist. I agree. Part yun sa intention ng series na to. Na ipakita din na, I guess tao lang din yung Wakandans. Meron din silang flaws sa tradition nila or sa culture nila. Honestly, I really like Iron Fist. Yun din yung na-spoil ako. Matagal. Dati na-spoil ako. Kaya hindi na rin kami na, grabe. Nakikita mo yung parang, yung effect ng spoiler. Maganda sana siya, kaso, yun nga, parang nawala na yung experience ng surprise. Pero, regardless, gusto ko yung character. Ang ganda nung ginawa nila sa design for Iron Fist. Personality niya, I liked her. Yung sound design, every time na ginagagamit niya yung Iron Fist niya, naririnig mo na parang may iron mga ganun eh. Ang ganda ng tunog na yun. Again, yung costume niya, ang ganda rin. Ganda nung ano niya eh, parang naka-braced yung neck. Ang ganda nun. Hindi ko alam ano yung hindi ko ma-describe. Wala, ang ganda lang ng design, ng overall design niya. Ano yung reaction mo nung first mo nakita na-feel mo ba na parang, is this a cameo or build-up to? Or na-feel mo lang random character lang siya? Initially. Hindi ko na-feel na random lang. Kasi nag-build up na sila na kuwari si Achilles, ganyan. Like, kilala na siya. So, parang feel ko, kung may extra sila dito, someone of importance pa din. Okay. Pero in-expect ko na yung girl. Parang medyo mararamdaman mo na. Hindi ko lang alam kung sino. Lahat tayo girl. Hindi ko lang alam kung sino. Pero nung nakita ko na yung colors niya, parang nag-iisip na ako baka si Iron Fist. Ayoko lang mag-assume. Si Iron Fist talaga yung una mo naisip. Kaya ako binulong sa'yo. Kasi natatakot ako, baka mali pala. Baka lang ako, racist lang. Hindi ko alam. Ayun, so I guess na-enjoy pa rin naman eh, di ba? Kahit ano. Ito may mga pacing na naman silang
yung ayaw pa nila magsuntukan. Oo, Parang, tagal na. ano bang plano? Parang ano bang gusto ninyo? Nagabulan pa Oo, masyado. nagabulan pa na weird. Medyo sa akin yung train scene, honestly. Medyo waste of time siya sa akin. Oo. Sana nagrekta na lang kayo. I like yung sense na pinapakita nila na yung how long it dates back yung Iron Fist culture. So matagal na. Marami din pala silang descendants. Oh, Hindi lang kasi- kay Danny Rand. Hindi ganun kasi talaga nagpapasahan sila. lang pala Pinapasa din talaga. nila eh. So gusto ko Diba, yun. yung current nila si ano na eh. Swordmaster. eh. Oo. Ano ba yan? Lin? Linley. So off to our last episode for Eyes of Wakanda, episode 4. Again, I think this episode would be yung dun sa intro na may parang dalawa sila tapos may sumasabog sa dulo. Kasi apparently yung motorcycle na parang Captain America vibe, nandito na siya kay sinasakyan ni Ebo. Any expectations for our last episode? Honestly, I think... Is there gonna be lalabas ba sila dito? Watcher, Exiles? Sila Exiles? Si Ghost Rider. Kasi may motor eh. Ghost Rider, mga ganun. Pero yun, honestly, for me, parang alam ko naman na yung i-expectin ko dito eh. Kasi for the first 3 episodes, it's really nothing big naman. It's just a Marvel animated film. It's basically a filler. Filler. I doubt they would reference this sa future, pero more of, let's give you some Wakanda story. Actually, ang na-feel ko, it's more of an animated project eh. Than a Marvel project. Medyo experimental yung nangyari. Ang fan, yan. So yeah, last episode, let's dive in 3, 2, 1. Let's dive in. Dito sila, ano eh, kung 1896, malapit na tayo. 1 year na lang. Ay, ano din. Papanganak na kami in 100 years. Partners sila. Dalawa sila. I got it! Yan yata Bro, yung sa yan una. yun. You do not look very happy to see me. Kikil You mo. disobeyed the direct order. Ah, Ran right into the path of danger. pero na... Huwag kang ano siya. Oy, si Watcher! The prince may be Yan na lang ba sinasabi ko, magpapakita siya. Enough! That is Mickey fine. Mouse niya. I wanted to ride with the Ganda nga, legendary ano Kuda eh. of the mining tribe. Hidden me. Hidden. Whoever this is, Hidden Watcher. what happened to you? You are the son of the Wakandan king and queen. Third son, my eldest brother is destined for the throne. Anything, I thought. Actually, wala pang Black perhaps if I Panther, could no? make dogs, could Wala find silang the iniintro will to sa write Black myself Panther. into Wakanda's story. Oh, Kuda, look out! who's that? Whoa, who is that? Is this Ulysses Claw? Oo nga eh. Claw na ano? Accurate? Comic Oo. accurate? Pwede. Kasi nga, di ba nakuha niya yung ano? Hindi, nasa ano yun eh. Museum. Sa museum yun eh. Pero I feel like this is Claw. Probably. Huh? What the hell is this? Oh, it's like a Prowler. It's a Black Panther. Is it? Ayun, nga Black Panther. So may gumagamit na ng tech nila. Okay. Oo. What the fuck? That was painful. Ganda talaga ng ano nila. Ang ganda ng character designs nila. Mga costume. 500 years from now. No, this wasteland Future, ano? must be Wakanda. In my time, it is just a graveyard. Time Traveler. The site of our final defeat. Ay! Ang ganda. Ay! Ang cute. The nations of Earth. The queen of Wakanda. Gagi, ganda niya. Blessed Black Panther. Interesting story. Yeah. Every moment is a link in a chain of Yan na events. nga. Exiles na. Each leading Exile? to the next. Yes. Ah. Hindi sila storm. Hindi, nagaganyan na ulit. Nag-connect na naman. So, What if? we set out to find a link that led to our doomed future. Mga Horcrux.
Horcrux. Horcruxes. Sa ano ba yun? Harry Potter? But eventually, we found it. Ay, dapat di niya kinuha. And it all Demon? begins Hindi dapat when a kinuha ng forgotten Tita son Pai. of Wakanda. Yan o yung sa ano. Kaya mapupunta din sa ano. It is Kay his Killmonger. first Kasi step mental in a napunta sa campaign museum. to usurp the Relax. Wakandan throne. And with the world united, the Horde invasion Dahil will dun be kaya, nga, defeated. kasi sa MCU, naging open si, ano eh, si, ano pangalan nito? We have little Si time left. T'Challa. T'Challa sa labas. Kung di nangyari And when kay it does, Killmonger. the X must be exactly Galing. where it was found. It's canon! Hmm. Bro, it's good! My timeline will realign Multiverse this pa rin, bro. and rewrite everything the Horde has done. I do not know what trickery she used to put those images in our minds. But we... Please, Ay, my time jump here nearly killed me. I know your queen is pregnant with a fourth child, a girl. no, kawawa siya. Alam niya. We are talking about the future of our species. It is all that matters. And it has fallen to us. Ganda! Ganda. Okay, nabawi nila. Yo, galing! No. Sana pinakita nila si kalaban outside na mga Avengers. Then I must stay and defend the passage. We cannot let the Horde invade their times. Hey. Our mission. It is in our ancestors' hands now. It's gonna work. The MCU happened. It's gonna If work, they have girl. faith in that, You're gonna to live, believe what girl. I have told them. Angas no, hindi yan isip. Bala na yung ancestors sa atin. Tapos, galing gagi. Literal ancestors nila yan. Wala nang sense. Binarin nila patay. No! Yes, exactly. Same. You're the same. My queen! Oh! Shit, bro! Grabe, nawawa Days in sila. future past. Duna, it is done! The Wala X is na. back! We did it! We... No. Ganda ng itsura niya. Sorry. Namatay siya. Ah! Yo! Let's go, girl! Forever! Wakanda forever! And now you have actually saved it. And yet, no one will ever... We know. It is we know. the mission that is important, Kuda. I just wish I could see this future we fought for. Yo! It take to come to pass. Oh! That's a good episode. Oh wow, goosebumps. Goosebumps! Alright, so there we have it with Eyes of Wakanda. Round of applause. Yeah, super, ganda. Like, episode 4 was one of, it was the best for It's me. the best It's for the me. best, it's the best. Like, I like time traveling stuff. At least natakal nila ulit dito yung multiverse. Hindi naman na sila lumayo sa multiverse saga, so at least dumikit pa rin sila doon. Somewhat nahulaan ko na-predict ko na yun na ito yung nakita ko na yung axe. Ito yung so paano siya magko-connect na nga sa Black Panther. Although hindi pa ako nag-expect na magkakaroon talaga ng connection. Mababatrip ako kung hindi siya nag-connect, honestly. Pero galing. Nung pinag-uusapan namin yun, naalala mo ba yung scene na yan? Yan yun eh, yan talaga yun eh. Oh, pero hindi ko alam po anong
ginawa niya. Hindi mo alam yung significance. Oo. Malaki yung significance. Na-realize, sige go, tuloy mo muna yung sinasabi mo. Maganda yung ito yung role ng Wakanda na nagre-retrieve sila ng artifacts. Tapos biglang mag-end up na kailangan nilang iwanan tong artifact para ma-save yung Wakanda and everything. So, ang ganda lang ng idea ng multiverse story nila dito. More than the acts, parang I was thinking ano pa ba kaya connection ni Kuda or ni Prince Tafari. Gano'n kalayo si Tafari kay T'Challa, yung mga gano'n. Like, naku-curious din ako doon. Interested ako malaman kung sino yung mga descendants. Gagi ako, I think ito yung effect kapag same yung mga involved sa isang lore. Kasi nandiyan si Ryan Coogler eh. So parang alam niya yung universe na to eh. Yes. I think yun yung medyo naging problem ng ibang franchise sa MCU is paiba-iba yung director nila. Yung iba hindi na nagbobother panoorin yung past na involvement ng characters nila. Ito kasi parang nakita mo talaga na may niluluto sila towards the end. Lahat ng episodes, ito yung best for me. Tsaka very evident siya. Alam mo dito, binus nila lahat dito eh. Alam mo talaga eh, kahit sa animation, sa pacing, alam mo, minadali lang nila yung first 3 episodes just to... Mabad trip ka lang sa Wakanda. Hindi. Well, effective minadali yun. nila yun kasi ito yung binigyan nila ng importance, yung plot nila dito. Na-feel ko lang sa first 3 episodes, ang pinaka main point nila doon, which is, nakuha naman talaga natin, is yun nga, flawed talaga yung tradition. Paulit-ulit tayo dun eh. Paulit-ulit ko mini-mention na flawed talaga yung tradition nila. Ayun lang, sobrang ganda. Bigla ko na naman din talaga na-appreciate yung character ni Killmonger kasi ang laki talaga ng impact niya sa Wakandans eh. Kahit siya yung villain. Sobrang complex nung character niya. Nabigyan din nila ng importance or big significance yung mismong gamit. Hindi lang yung si Killmonger eh, pati yung tinitignan nga niyang gamit. Malaki nga talaga yung impact noon. Tapos ngayon kung titignan mo sa MCU, oo nga naman, kung hindi dahil sa acts na yun na tinitignan ni Killmonger, hindi naman siya magsisimulang magganyan din eh, diba? Kasi yun yung isa sa mga opening scenes niya eh. Ngayon na tapos na, hindi siya series, parang siyang short film. Parang maganda siya panoorin before ka manood ng Black Panther or basta within that time na nanonood ka ng Black Panther para mas ma-connect mo siya. Pero parang ano lang talaga yung show na to. Backstory. Actually, maganda yung point mo dun pwede mo tong panoorin kahit kailan. Pwede mo siyang before MCU panoorin or after. I think yun din yung naging weakness ng mga MCU projects eh. Yung assignment siya eh. Ito like, na-feel ko din solo siya eh. Kasi ito exactly yung nangyari sa Fantastic Four eh. It's just another universe, another timeline. Na yun din yung reflection ko sa nangyari sa MCU. Multiverse kayo eh. Sana nag-focus kayo iba't ibang timeline para di kayo nahirapan mag-connect. Kasi hindi yun din naman gagawin nila eh. Pagsasama-sama nila yung iba't ibang ano. Yun, kasi kahit matagal na since yung last na napanood ko yung Black Panther na una. Pero naano ko pa din siya, na-appreciate ko pa rin siya. Tapos lalo na yung last episode na to, sobrang nagbalik ako sa support for Wakanda bigla. Parang nabawi siya, yung lalo na yung naiiyak ako dun sa yung lumalaban yung queen, yung for Wakanda. Gagawin siya, parang ako, go girl, for Wakanda talaga. Ganyan, tapos makikita mo yung ancestors nila, tinatry din yung best. Tapos parang, ewan ko, sobrang, hindi ko alam, may ano siya dito na nabawi niya lahat nung lalo na yung first episode, parang dito nabuhos lahat ng feeling ba. Parang, ko, basta ang ganda ng build-up din ng episodes, I can say. Kahit na weak yung episode 1, pag pinanood mo siya ng dire-diretso, masasatisfy ka pa rin sa end. Gusto ko i-acknowledge yung mga naging favorite characters ko dito. Kung sino yung hindi bida. Dito sa episode na to, actually gusto ko sila, yung mga bida. Gusto ko si Black Panther. By the way, ang ganda ng designs nila lahat. Ang ganda ni future Black Panther. Prince Tafari, ang ganda niya, ang ganda ng itsura niya. Actually, yung personality rin niya gusto ko. Yan yung favorite kaya. Tapos nag-throwback ako, sino yung mga gusto ko sa first 3. Na-realize ko na, oo nga, mas gusto ko si Achilles. Mas gusto ko si Achilles. Mas gusto ko si Iron Fist. Tapos na-realize ko, mas gusto ko din si The Lion. Kasi yung point niya, like, yung mga may point talaga siya sa sinasabi niya Yeah. Mas nag-connect ka dun sa mga defiant, kumbaga dun sa rules. Sa mga rebel sa mga characters. victims. Sa mga victims. Yan nga, nag-connect din siya kay Killmonger. Maraming may gusto kay Killmonger kasi maganda nga yung cause din niya. Like, may point talaga siya.
pinakita yung perspective mo if you were a Wakanda tas yung victim of Wakanda. Parang ganun na. Yung empathy ko parang nagiging at war ako, kanino ba ako kakampi? Kasi gets ko naman yung goal ng Wakanda Gets ko din naman yung naging ng mga rebels. Mga ganun. So parang ang hirap mamili kanino dapat tayo isa. Sobrang complex May na-realize ako. Yung artifacts, di ba? May war dog sila, yung Eye of the Tiger. So sabi ko, Eye of Wakanda. Basta yung mga war dogs nila, di ba yung mission nila is to save Wakanda, yung kukunin nila yung mga artifacts na may vibranium, ganyan. Pero, na-realize ko, from episode 1 hanggang sa last episode, paunti yung sa kanila talaga. Sa episode 1, lahat yun, yung gamit ni The Lion, sa kanila talaga yun kasi ninakaw niya straight. Tapos episode 2, naging necklace. Episode 3, naging dila na lang ng dragon pero kinuha pa nila. Tapos dito, blade na lang siya na hindi mo na nga makita yung mismong itsura ng vibranium. Tapos yung handle niya, hindi pa original. Oh, actually, So, good point. parang at some point, may sense pa ba yung That's a good point. ginagawa? That's a good point. I think isa yun sa mga team nila Mini-mention nila yun, hinihint nila na parang nawawala yung identity nung Wakanda. Sabi nga nila parang naiba na yung handle. Oo. May ganun silang hint. Tapos yung sa Dragon, naging part na sa culture ng Chinese yun Oo. So, ng China. So, Parang ang point mo doon. Kinuha kasi I like nila yung buong dragon, pero yung dila lang pala yung Okay lang naman na, yung dila sa'yo na, pero yung wag mo kunin yung buong sa kanila. Kasi parang porket may part lang na sa kanila, ginaangkin na nila yung buong. That's very That's a deep deep dive. diving and smart. I like it. Yeah, I'm pretty sure yun nga din naman yung naging point ng writers na to. So, good catch dun. Sabi ko pa man Chibi. din kanina, parang hindi naman Hindi naman malalim yung wala namang deep to Pero deep yeah, context. I really like yung nabanggit niya. Kasi hindi ko talaga ma-confirm siya midway kung ano ba talaga intention nila kasi parang animation project lang talaga siya Parang hindi masyadong well thought yung theme. Pero dito sa last episode talaga na-confirm Ibigay mo yung axe kasi yun yung magpe-pave way na maging open yung Wakanda sa resources nila. Na sobrang opposite sa ilang years or ilang decades na ginagawa. Just so everyone knows, MCU enthusiast kami. Knowledgeable kami sa MCU. Not so much sa comics, sa Marvel Comics. Kasi medyo nagiging trend siya ngayon na nagiging standard ng mga napanood natin growing up. Pero not the source material itself. In our case, just a disclaimer, mas knowledgeable kami sa MCU. Very little sa comics or the source material. Ayun, let's start rating the Eyes of Wakanda show. Disclaimer lang again, yun nga, wala nga kaming proper criteria for this. So baka minsan na may mix up namin yung movies tsaka series, which is also unfair, no? Whatever comes into your mind, huwag kayong mag-isip guys kung ano yung score nyo before. Okay. Like, kalimutan nyo yun talaga. Okay na? Oh my gosh, wait lang. Wait lang. In 3, 2, 1. 5.5 5.5? Wow! Tsaka, Chili. 7.5. Okay, I went for 8. If it weren't for the last episode, walang-wala tong show na to, honestly. Okay. I feel like it. Ako lang opinion ko lang yun. Like, hanggang third episode, ano na lang ako patient na lang ako. Parang, Really? parang, Okay, sige. I kind of felt that way good too. show. Of course, di ko siya bibigyan ng passing 7 kasi sobra na yung 3 episodes para makuha ko. Yung 3 episodes na yun, 1 hour and 30 minutes na yun, na 30 minutes per episode na ito I-hook niya lang ako ng 1 hour and 30, after 1 hour and 30 minutes. Sobrang naman. You have a good point there. 7.5 yung akin. Para siyang rides for me, pero short ride. Na-feel ko naman yung roller coaster ng emotion, na-enjoy ko siya. Hindi naman din ako naghahanap ng more. Enough yung 4 episodes para masabi nila yung point nila. Na tinanggap ko naman. Yung 1 lang naman yung hindi ko masyadong na-enjoy. Ako 8 kasi gusto ko again yung idea ng time traveling. Tapos si Iron Fist. Of course, introduction of Iron Fist. So gusto ko yun. Super impactful sa akin pagka na-connect nila sa MCU. Like, doon ako super hanga-hanga. Gusto ko yun lagi. If I were to compare it sa Fantastic Four, hindi nila ginawa yun Walang nangyaring connection sa MCU. Nagpakita lang si Dr. Doom. Kaya medyo mesha sa akin Okay lang magkaroon ng solo universe Pero gusto ko, kahit mag-solo ka, i-connect mo siya kahit papaano. If I were to
ano lang, baka mag 7.5 din ako, pero sige. Let's just stick with 8. Kasi just seeing your scores, I agree na medyo bababa ako noon. Pero let's be checkmating here. The Marvel Slumber Squad's final rating for Eyes of Wakanda would be 7 out of 10, my guys. So we got 7 out of 10. It is worth the watch pa rin if you enjoy History 101 of Wakanda as well as time traveling. This is a show for you. And sa pagnakaw, if mahilig kayo magnakaw dyan. Joke lang. We hope you guys enjoyed our reaction. If you all did, please do show us some love by subscribing, smashing that like button, hitting the notification bell to not miss any future contents from yours truly. Comment down below. Do you agree on Wakanda's decision of sharing the resources of Vibranium or gatekeeping it? Doing all these would definitely help us out on our YouTube partner program journey. As you can see, 90% of our audience are not yet subscribed. 300 out of 3,000 watch hours is still a long way to go, so it'd be a huge favor if y'all could help us out. For us to be able to continue our passion on creating quality entertainment content for y'all, we'll be covering all the latest updates, character reveals, gameplay breakdowns, movie and trailer reviews. Abangan nyo guys, kasi we'll be rewatching every freaking Marvel movies and shows before Doomsday. Doomsday or Secret Wars? I'm still... Depende. Siyempre, scheduling yun guys. Medyo, it took us 4 months para maabot yung Wakanda Forever including pre-MCU movies. So stick around for more. Also, do follow me on my Twitch, TikTok, and YouTube accounts at YKSD Goblocast. It's your favorite Marvel trio here, YKSD Goblocast. And we are the Marvelous Slumber Squad. Stay epic, stay legendary, and we'll see you guys on the next video. Peace out.